napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Sentrohan mga balita, pangumusta, ngan iba pa. Info Sentrum. Info Sentrum. Ingatanan, may kalabutan, bahinan, tama nga impormasyon. Info Sentrum. Ben Bumida, the voice of information. Monday to Saturday, 2 to 3 p.m. at DYES, Radyo Pilipinas. Info Sentrum. Info Sentrum. Anaton oras sa kabarangay, meron na kita 11 minutos na. Ang nakalabay alas 2, maupay nga club welcome ha ato na taramdan na Info Sentrum. Lunes sa Pebrero 23 kita. At ipen pumida ito na iyo kahampang kaupad naton di Master Control Engineer Alcuin. Transmitter Chief Tig Joey Policarpio, may dakita binabantayan yan na nga aktibidad hiton ato na Pangulo. In fact, ada na Malacanang kay kinarawat ini Presidente Ferdinand Marcos Jr. Hin Memorandum of Agreement ginpermahan ini Department of Education nga na mga local chief executive. Tikang ini magkaiba-ibang syudad habugos nga nasod para na ini nga kabahin hito na nationwide classroom building program. So yan na iton ginadudumara yan na iton presentation ceremonial hall dida naman Malacanang. Ang anangana natin ito na magiging mensahe ton ato na presidente.
Para ini pagbaton hiton administrasyon amo mangga din ito na prioridad yan na hiton administration pangunguna ni presidente BBM nga mabaton ito na kakulangan hito na mga classroom. Salit amo na inhiya na nga mowa hiton mga LGU para magkamay-adahin bastante nga kapasidad nga natuhay nga facility iton na mga eskwelahan. Ada mga local chief executive iton na magkalain-lain nga syudad habugos nga nasod Pilipinas kundi iyan naging karawat aton na pangulo. So permado ini hadton Department of Education nga na mga local chief executive. May daba audio engineer Alcuin para oray pa. Oo, so diri pa. So programa ini an nationwide classroom building program. So yan na iton dida naman ceremonial hall hiton Malacañang Palace. So ini naman nga subay hini nga programa yan nga papangunahan hiton ato na pangulo. Matatawag inhiya nga giimportantihi nga pitad pagpapakasug hito na whole of government collaboration para mapauswag iton infrastruktura hapag taga-edukasyon habugos nga nasod Pilipinas. Formal ini nga tukod ang pakikipagsumpayan na DepEd nga dahito na mga local government units mga LGUs, Luzon, Visayas nga na Mindanao. So well represented at doon na mga syudad habugos nga nasod Pilipinas. So hailaram naman hining MOA, hining agreement, responsibilidad dito na mga local government unit at doon na pagpapatuman mga proyekto haparte hiton construction, haparte hiton rehabilitasyon, pagpapaupay hiton na mga classroom, didahiton ira mga hinsasakupan. So iton responsable na iton local government unit. Ralph Recto, please take it. Ayan, adi Presidente Marcos Jr. The honorable members of the House of Representatives and the members of the Senate who are here, specifically Senator Bam Aquino, who is the committee chairman of for basic education in the Senate, and the other members of the Senate, the mayors from Luzon, Visayas, and Mindanao, the DepEd officials and employees led by Secretary Sani Angara, our beloved teachers, and our learners. It's good to see that the actual beneficiaries of this program have also joined us here this afternoon. My fellow workers in government, distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Welcome po sa inyong lahat sa aking tinatawag, today is my LGU Day. Dahil kaninang umaga, meron naman tayong ginawa para sa LGSF at nagpulong-pulong kami yung ibang mga city mayor nandito rin kanina. We had the governors and the city mayors here to explain the program where LGSF will be given to where we have increased the program of the LGSF to make it more responsive and para mas maging bagay sa pangangailangan ng mga LGU. But today, this afternoon, we are formalizing the partnership between the DepEd and our city local government units to accelerate the construction, rehabilitation, and repair of classrooms, thereby building a stronger foundation for the education of Filipinos and to assure the betterment of the future of our children, and in that way, the future of our country. This is the second batch of partnerships for our nationwide classroom building program. It forms a part of our sustained effort to address the classroom gap
As of January 2026, we have still a classroom shortage of more than 144,758 to be specific, units. So we cannot wait for decades, years, to give every student a safe and conducive classroom for effective learning. Kapag kulang ang classroom, masikip ang klase, nahahati sa ilang shift ang pasok ng mga estudyante, mas nahihirapang matuto ang mga mag-aaral, mas nabibigat ang magturo ang mga guro, at mas nangangamba ang mga magulang. Kaya ang in-instructionan ko ang DepEd na pabilisin ang pagtayo ng mga silid-aralan at siguraduhin na maayos ang pagpapatupad nito. Ito nga, dahil nga natin na pag-isipan na isama ang gawing partner ang mga LGU. Dahil pag sa aming mga kalkulasyon, pagka inaasahan lang natin ay ang DepEd, ay kulang na kulang pa rin ang magiging eskwelahan. Kaya dinagdagan natin ang mga iba't ibang programa upang mapabilis ang construction ng ating mga classroom. Ay kasama na po dyan ang mga PPP na dati nating ginawa at naging matagumpay naman, kaya isasama din natin yan sa isang programa. At ngayong araw, ito ngayon ay ang partnership natin sa ating local government units. Isa yan sa isang isa sa mga strategy natin para mapabilis ang pagpatayo ng classroom. The event today reinforces what we formalized more than a week ago. We are shifting from centralized implementation of classroom construction to faster and more responsive execution on the ground. Sa pamamagitan ng Memorandum of Agreement na nilagdaan ninyo ngayon, binibigyan natin ng mas malaking papel ang mga lungsod ng bansa. Ang city government, ang mga ngasiwa ng procurement, pagpapatayo at pamamahala ng proyekto. Ang Department of Education naman, ang DepEd naman ang magtatakda ng pamantayan. Sila ang magtitiyak na ang bawat silid-aralan ay matibay, ligtas at naaayon naman sa ating national standard. Alam naman natin na ang pondo ng taong bayan ay kailangan ingatan, kaya malinaw din ang pananagutan sa sistemang itinayo natin dito. Ilalabas ang pondo sa 3 bahagi o 3 tranche. Kinakailangan ang hiwalay na trust account para lamang dito sa proyektong ito. May obligasyon din na mag-submit ang LGU ng buwanan at quarterly report sa DepEd para malaman naman natin kung nagkakaproblema, kung maayos ang patakbo. At ang mahalaga, walang final turnover o final payment na mangyayari hanggat na-validate na ng ating DepEd. Ang lahat ng ito ay magtitiyak ng mas mabilis na implementasyon, mas malinaw na pananagutan dahil sa ilalim ng 2026 General Appropriations Act, mahigit 85 bilyong piso ang inilaan natin sa basic educational facilities. Sa unang tranche ng programang ito, mayroon ng 9.6 billion pesos ang nakaprograma para sa pagpapatayo ng higit kumulang 4,000 silid-aralan. Bukod pa riyan, sa pamamagitan ng kasunduang ito, makakapaggawa tayo ng karagdagang 1,700 na silid-aralan na tinatayang naghahalaga ng 5.96 billion pesos. At pinalakas din natin ang PPP para sa school infrastructure upang mas mabilis pa ang pagtatayo ng bagong classroom. Para sa mga bata, ito ay magsisilbing maayos na lugar kung saan sila matututo at mangangarap. Para sa mga guro, ito naman ay sapat na espasyo upang hubugin ang susunod na henerasyon. At para sa mga magulang, ito ay katiyakan na nasa ligtas na pasilidad ang kanilang mga anak. Hindi nagtatapos sa pagtatayo ng classroom ang ating tungkulin. Kailangan din nating ihanda ang ating kabataan sa makabagong mundo. Kaya't ipinapatupad natin ang mga programang patuloy na susuporta sa ating mga guro at sa ating mga mag-aaral. Pinalawak natin ang aral program
na naglalayong paghusayin ang kakayahan sa pagbasa at kaalaman ng mga mag-aaral sa bansa. Pinapabilis din ang pagbili ng mga aklat upang masigurong may materyales sa mga estudyante sa pagbubukas ng klase. Pinabubuti din natin ang career progression ng ating mga minamahal na guro. Parati kong sinasabi na ang edukasyon ang pundasyon ng manlad at matatag na bansa. Subalit ang pundasyong ito ay hindi kayang itayo ng isang sektor lamang. Kaya't sa ating mga lokal na pamahalaan, hinihikayat ko kayo na gamitin ang pagkakataong ito at ang pondong ipinagtiwala sa atin ng bayan ng may pananagutan. Tiyakin natin, hindi maantala ang mga proyekto. Tiyakin natin, di kalidad ang ating maputatayo na silid-aralan. Tiyakin din natin na ang bawat sentimo na pinaghirapan ng ating mga kababayan ay gagamitin sa tama. Dahil hindi lamang tayo nagtatayo ng silid-aralan. Nagtatayo tayo ng isang matibay na kinabukasan para sa ating kabataan at para sa ating minamahal na Pilipinas. Because every classroom we build gives our children a better future. Ito po ang binubuo para sa bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Mabuhay kayong lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Thank you, Mr. President. And now, may we invite... Alright, so amad to kabarangay, yung nabatian adton mensahe na adton Pangulo. Yan na ito dito naman ceremonial hall Malacañang Palace. An iya ini formal nga pagkarawat hadton ginpermahan nga MOA na Department of Education upod ini adton mga local government units. Magkalain-lain ini nga syudad Bungto habugos nga nasod Pilipinas. So well represented adto Luzon, Visayas and Mindanao. Ay iba-ibang syudad habugos nga nasod para ini hiton gidakli ini nga programa hiton Department of Education kung tawagan ini nationwide classroom building program. So dako nga pitad pag parigun na tinatawag whole of government collaboration. So boroblig tikang hiton LGU ngadto hiton national level para ini mapauswag ito ni infra project kapag taga-edukasyon habugos nga nasod. So gindigunan hini adto na boroblig han DepEd local government units tikang Luzon, Visayas ngan Mindanao. Kunhan hadto diba DPWH kumbaga National Government Agency, DPWH ngan hiton DepEd, yan naman mas kumbaga pinahugot adto na kolaborasyon hadton local government unit. Labi na iton mga syudad. Ngani una inihan siya handaman nga irestoryahan ato na Pangulo adton mga provincial governors naman. Nga nakadto naman adto Governor RV Ivardoni adton kanan Provincial Governors League of the Philippines. Kumbaga pinaagihini masusulbarhin kadagmitan iton kakulangan hin mga classroom salit tataganhin inisyatibo iton local government unit. So kumbaga may dahira otoridad para hiton pagtukod hini pagtuhay, pag-rehabilitate, hiton mga facility, madiretso na para mas maging madali. Diri na iaagihin another national government agency nga da na mismo hiton LGU. Amo na adton gintatagan hin responsibilidad adton local government unit hapag implementar hin mga classroom construction, may dadi da mga hibang diretsyo na madagmit, rehabilitasyon, pag-improve hiton mga project, kaira kada tagsangahin sa sakupan, labi na iton procurement, nga amo ini iton nagpapaiha kon national government pa, unlike kon local government unit na. Pero bisan pa man, iton DepEd lagi amo hira iton magagawa, so by didahadton MOA,
iton Department of Education ira ini tutukibon ano ba ang mga prioridad diin nga mga eskwelahan hira iton magpapagawas iton standard classroom designs ngan technical nga specification ngan diri mawawara iton pagbabantay adalagi hapon iton Department of Education para magbantay hiton implementasyon pinaagi hiton tinatawag project validation ngan may dadamahin compliance monitoring. Kumbaga boroblig lagi hapon ini So pagpakita ini sa ring paman hiton padayon nga paningkamot hiton government nga makapaghatag hin talwas hin marig-un di kalidad nga facility hapag-aram para hiton aton mga estudyante habugos nga nasod Pilipinas. Alright, so naton pamatihan mensahe naton Pangulo. Dakong aktibidad nga ginatambungan pinangunahan haton na Pangulo ha Malacañang nagdara haton ha oras nga may na kita ka barangay 28 minutos na anakalabay ha alas 2. Mapay nga kulup ati Melanie Katubay. Mapay nga kulubliwat ati Merns Portesa. Sa ako 23 nga bungto anuag nga mga karatu. Ay, salamat. Okay kuno ito. Okay ito na ato na panahon. Didi ato na syudad dito na Borongan. Okay man ito na panahon. Nag-i-effort Mr. Sun. Ang kinahanglan katawan. Hala daw. Ito na Borongan City. 27 degrees Celsius. Pero kanina baga tinarihti kami didi. Pero yan na madalumdum lagi hapon. Madalumdum nga na mahangin-hangin pero kumpara naman han kakulup nga giuurani kami. Mauran kami didi Borongan City kakulup pero yan na so far diri mantal mga tarihtila ito na aton yan na na eksperyensyahan. Kahiwag nan nakagurangan Ninayuyungan inataman Lugar masayon ning katuan Kadipagsuluyhan Eastern Samar. Okay na. Pwede na ba magsudoy? Habugos nga probinsyahan na sinirangan na Samar. Kadagatan, mga lubi. Hala, singabot ka mo nga diri pa magi-increase adton presyo buwas pang adlaw. Wala nga dilani kitahin na mga paanunsyo iginanunsyo ini hin pirang mga kompanya hin lana adton pa price hike. May da oil price hike pag hitaas na presyohan mga produkto petrolyo buwas Martes, Pebrero 24 halada okon kalawan natin. Atun gilalauman nga aumento buwas ini nga adlaw. Atensyon ito nato na mga motorista. Baayan na pala nga ni nag-aanunsyo di pa nga ni na-deklarar na nga waray na gasolina. Para buwas buwas nga adlaw ini Pebrero 24 iton gasolina in maumentuhin na 60 centavos sa kada litro. Iton diesel ngan kerosene tag 1.20 per liter. Hala. So yan na pala patubig na kamo para naman buwas sa puno ito na tangke ito ni yung mga motor. Gasolina 60, diesel ngan kerosene 1.20. So buwas ito na nga adlaw Pebrero 24 Martes. Yan na naman nga adlaw ngayon. Yan na nga adlaw is National Birth Registration Day. So pagpahinumdum ini haaton labi na nga dahiton na mga kag-anak nga iparehistro adton kapanganakan hadton iyo naman mga anak. Kay bawat bata rehistrado, bawat Pilipino may da pagkakakilanlan. May da pa ba yan ang mga kag-anak nga diri ni regin paparehistro iton ira mga bata?
Diba automatic diri kay gagawa si dahiton hospital kun diri rehistrado di dahiton iyo kada tagsa nga local civil registrar. Amin ni iton katungod hiton kada usaha aton nga may daan naton ngaran, di ba? National Birth Registration Day ayaw na niyo pag pinairoiha pa. Iton iba kasi hini mga tinatawag late registration. Pero gintutugot na mait pananglitan labi na ang mga sansadto kadidiscovery pala labi na yan akon magtatapos na maghuma na iton school year, magkakamay adin mga graduation, mga recognition or di kaya magpapa-enroll. Madidiscoveryhan diri ngay ang rehistrado hibayingan butoy. Ano pahit nakakaulang basta la may nanay tatay. Iparehistro gad hibaying hibutoy. Pinakauna ini nga pitad sangkay para hinmas klaro nga kabubuwasan nga pagkilala identidad ba hiton aton mga mulupyo. Hala pasingada kamo hiton iyo kada local civil registrar pag pakianak kamo. Kaya na pa naman month of February, may dahin ni mga tinatawag, mga free. Diba? Hanhadi, mga pakasal, libre. Pangin man la di da may da libre nga mga aktibidad iton kada local civil registrar. Biha mga kaumhan, utanon dumangan kahumayan. O tanon dumangan kahumayan. Oo. Aton lautrohon na nahibalita nato na kanina speaking of kahumayan. Bantay daw niyo mga kabarangga hikay hiton ti arabot. Uy, March na padamain March, April, nga dahiton April, May. Amin ni ito na posible nga pagbuhat hiton 2026 Rice Derby Project. Ito ang Eastern Samar, ito na magiging host, ito na 2026 Rice Derby Project. Pareho nga ni nasiringanit mga bulangero nga derby. Mahugot iton nga ginpupuprok, Ano daw ulit pagpupuprokonhin? Pagpupuprokon, iton giguupay nga mga programa hiton pagtaga-agrikultura din aton. Pagdadadun nganhi iton mag-upay nga mga practices, mga agri practices sa magkalain-lain nga probinsya din aton rehiyon, magtititirok iton mga kompanya. Pagpurupurok ini nga maupay iton diri nga may da magkakahabol. Kakahabol nga kamanukan na Jengol Matiko magpapakusog ini hiton production hiton humay ngan kapasidad hiton mga parag-uma din aton probinsya. May dakita dida mga pictures sige daw Engineer Alcuin. Kuan na may Engineer UFM iton aton kabakyang didi master control nakalabay nga simana nakipag-meeting adton mga representante DA Regional Office 8 binisita hirangad naman Kapitolyo ngada na Governor RV Ivardoni para ira naman pag-arestoryahan paghisgutan adton maiambag nga bulig hiton provincial government para hiton implementasyon hini naman nga namimintana na nga 2026 Rice Derby Project. So one time naman na-interview ta adto hi Sir Ted Apura nga posible ini by April, May or March, April, May. Takay March na. So kinahanglan na ada na iton preparation stage. Kay giimportantehi ini kay didahiton nga Rice Derby kumbaga magiging plataporma iton hiya para maipakita adton magkaiba-ibang kinabag-o moderno nga mga teknolohiya. Dadadun ini nga niha aton na probinsya mga dikalidad nga binhi nga mga epektibo nga pamaagi hiton pagtatanom. In fact magkakamay-ada nga nihin parang hands-on ang pagtutuddoan mga kinabag-o nga pamaagi hiton rice production
nga pwede magamit ito aton lokal nga mga paraguma. So may dadida mga pictures sa Coach UFM and ato na hiya pa sa kanina ang pagbisita hadto ng mga taga DA Regional Office 8 nga da naman ha opisina ni Governor RV Ibardoni. Mapay nga kilip nga dahito na ato na rice farmers, dida naman ha Dolores. Ato pa dama ini ha bungto hito na Dolores. So may dahini mga pinili na nga mga rice land dito naman ha Dolores nga part kundi in pagdadadun in mga kinabag-o nga mga teknolohiya. Kaupay hini Ate Gigi nga sumat kay one time, nasa ring adto hiserted iton rice sufficiency level. So, dinha ato na probinsya ito na Sinirangan Samar is only 60% plus. Karagsid ngun iton por lo menos 40% iton ato na panginginanglan iton humay pinapalit ta pahagawas. Kay diri pa man kita sufisyente. So, giimportante ini nga higayon. So nga diniha aton pagbubuhata ito na Rice Derby 2026. MacArthur Giwan, Mercedes Salcido, Hernani Llorente, Balangkayan. So dadadun nga ito na magkaiba-iba nga mga mag-upay nga mga ekipahes. So ipapagamit nga sugad man mga mag-upay naman mga hybrid nga mga gahi para naman ipahat nga nito na ato na mga parag-umahin na humay. So diniha ato na probinsya hito na Sinirangan Samar. Sana makabisita kita one time kung dito ito na somewhere Hinulaso. Para naman makakita kita ano ba ini nga mga farm mechanization, mga mag-upay nga mga ekipahes, mga binhi, mga gahi, mga taranmon, di kalidad nga mga taranmon, mga epektibo nga pamaagi ha pagtanumhin humay nga pwede magamit ito naton lokal nga mga paraguma. So may tiyan mga pictures credit to DJ Dondon, hiton opas kay Dondon. Kita na itiya haopas naka-assign. Salit permit upad-upad, yaday Ma'am Gina Swasba, sugad man hira Certed Apura, ngan sugad man adto na mga taga-DA Regional Office 8. Kay by next month na ito nga magpapatuman ito na mga programa din ato na probinsya. Watching from Durham City, UK, Ate Gigi Park, maupay adlaw, dida naman United Kingdom. Burayawan nga nagbuburublik-an kadam-an. Maupay ini nga pagbuliganay para naman mapalangbo ito na food security, diniha ato na probinsya ito na Sinirangan Samar. Kunhan una, may dakitahad to gintalakay about fishery sector. So yan na naman adto na pagtaga livestock naman Ate Marilyn Reyes, maupay nga kulup, long time no hear kan Ate Malin dida naman Sabang South. Nanguna naman hira Ma'am Doc Melanie Usita, maupay nga kulup dida naman PVO kay next month sisilibrar na naman hiton Rabies Awareness Month. Ngan padayon yan na ito na panalimbasog ito na Provincial Veterinary Office para naman mapaurusan ito na ato na livestock industry diniha ato na probinsya ito na Sinirangan Samar para sa ring paman maging disease free ito na livestock diniha ato na probinsya. Kay giimportante pananglitan na mahideklar talaga na kita deklarar nga ASF free, pero diri pa may dapahin mga documentary requirements. Aton last interview ka na Doc Milay para naman na mapakasug ito na aton livestock industry nga waray talaga mahitala nga mga sakit anuman di dahito na aton mga kahiyupan. Nakalabay nga simana daman
Amo iton nga meeting nagkatitirok adton na mga municipal agriculturist, adton na mga meat inspectors, tikang hamagkaiba-iba nga bungto han Eastern Samar ngan una nga gintalakay adton na kahimtang hiton pa-update ba hiton African swine fever so dinhi aton probinsya. Kay diri pa man sering pa fully na dideklarar nga ASF free pero waray nagadaman ata pero ada na lahiton pan kun ano adton latest hadton gin sumiter nga sample dito naman sur nga dapit han aton na probinsya pero may danahin mga documentary requirements sa nala ngan ginhisgutan dida adton strikto nga pagpatuman hiton boundary veterinary checkpoints para mapudngan iton diri otorisado nga pagsulod hiton mga live pigs bisan pa iton mga pork meat products nga diri rehistrado or may da na irehistro nga sa nga kaso hadton na sakit. So masyado ngayon inihin mahugot yada man didto dinhi ini haaton na province sa magkaluyong kalsada ti pasulod nga ni haaton lawaan ngan sugad man di dapit north hiton may Taft. So aada lagi hapon nakaposisyon iton veterinary checkpoints para ini hiton mga masulod ngan labi na iton mga buhi nga mga kabaktinan para mapanalipdan iton supply hiton karne ngan pag siguro hiton kahimsog han mga konsumidor. Although diri kita natatapunan hiton ASF pero iton tao aton inura interview iton aton mga taga PVO pwede kita maging carrier iton sarakyan iton tao kung kita na-contaminate hini nga mga nagpositibo or mga positive hiton ASF salit ayo kamo kaburong kung may ada mahugot nga boundary veterinary checkpoint kung mapakanhi kamo Eastern Samar. Ayan. Uy, yadi anay nadihin comment ni Ate Gigi. Sana magkamay ada daman irigasyon di daha Island of Samar habugos nga isla para any time of the year pwede magtanom iton aton mga parag-uma kay naasa lahiraha natural an rain-fed an natural nga surok iton oran. Oy, tama ka dyan na Ate Gigi kay nasa ring adto Sir Ted 23,000 hectares pirala ka porsyento 15% la iton may da irigasyon ngan iton iba naasa la iton rain fed. Tama ka kay kun may da irigasyon ikakaduha pagtatanom iton aton mga parag-uma. Salig importantehi number 1 iton labot lah iton mga moderno nga mga ekipahes kinahanglan daman tutukan iton irigasyon. Di daman adton gintalakay daman di dahadton meeting ang paggamit iton acceptance certificate nga ginaaligar nga nagagamit la agud makasulod ha usa nga bungto pero ginaakseptar ha iba. Agi iba-iba para hiton pagsusulod hiton mga meat products o di kaya naman live pigs. Nasa ring adton provincial vet kinahanglan may daw klaro ngan iba-ibang ordinansa adton kada tagsa nga LGU para fair iton protection ba nga masering didi pinasulod kami didtuhan iba nga bungto ora kami pasudla. So dapat papreho kay para man iton tumong proteksyon hiton aton mga backyard racers, mga vendors ngan sugad man mga konsumidor. Oy, adi labot pa hiton pagtaga rabies. Pagtaga ASF ngayon ginpaparigan liwat yan na iton kampanya kontra rabies. Ira ini pada panawagan nga padayon magpabakuna, pabakunahan maging responsable nga pet owners. Iton yung mga mga alaga dida nga mga dogs ngan cats nga kinahanglan kun may himo diri layawon. Labot lah ito na pagtaga-rabies numero 1 damain nakadiin iton mga top nga mga rason
iton mga kaayaman nga nagiging cause hiton aksidente. Pera na ini nga mga aksidente ha mga kadalanan darahiton ayam, di ba? Natatabok la iton ayam hinungdanhin ka-aksidente hiton mga motorista. May dapagod nag-post one time nakita ko ang tag-ada pahin ayam ang nag-isog kay natudol an iya ayam. Ginisgan adton motorista. Takay kun an motorista an nadali han pagtabukan ayam may dapabahat magtatag-iyahan ayam. Diba? Natudol an ayam nag-isog nga dahan nakaligis. So may dangani hiton Republic Act ini an responsible pet ownership nga balaod, responsabilidad hiton tag-iya hiton ayam makatukub ngan makahibang pananglitan may da matudol nga ayam antag ada adton mananagot. Ada iton hiton responsible pet ownership nga balaod. Ngan labot la hiton disgrasya nati kadamo liwat iton nagkakatutukub hiton ayam. Iton mga animal bites. Naghihingo lang nanganihin bakuna kontra rabies, di ba? Kung sansad to may waray bayad, iton iba pinababayda na. Oo. Ngan dara ini hiton paghihingo lang na hiton bakuna kontra rabies, kay nati kadamukman iton natutukub hiton mga kaayaman. Diri la kaayaman pati uding, di ba? Mopay na lang ani ini kay buwas nga adlaw, di ba aton interview han 17 ba adto or 24 every Tuesday ngan Thursday open na iton animal bite treatment center dinhi hiton Borongan City RHU. Didi ini barangay Songko. Diri naman nga nagiinaro kita pero nati kadamo kasi iton mga patient iton ti painjik ka Eastern Samar Provincial Hospital. Salit naghuhuot na kung kamo naman in matukubhin ayam or uding kung boronganon kamo pwede na kamo didihiton RHU 1 Borongan RHU didi Songko. Pero aton la balikon an siringhad to nira Dr. Carmel Katrina Rapada Velasco. Ini iton ABTC physician. So didi naman Animal Bite Treatment Center Songko. Ayaw kamo pagdero-diretso. Makadalaan ay kamo hiton pinakaharani nga RHU hiton iyo barangay. So may may Pangdan, may dito kanda Kuya Euphem Santa Fe, may daman dito San Jose, no? May na RHU. Andin hinaman RHU 1 hiton Songko ang mga paghigrani within poblasyon. May dadaman dito lalawigan. Mapakadtulaan ay kamo hiton para hiton iyo naman referral. So kung may dana niyo referral, dadad na niyo nga di adton iyo pasyente. Importante la may da kamo certificate of residency, diri indigency. Kay waray hiton labot hiton estado, ma-indigent ka man o diri, basta boronganon ka, iinjikan ka. Importante lang may da referral. Certificate of residency, pagpamatuod lang nga na-star ka, di dahiton nga barangay, nga iton barangay kapitan, iton mahatag, ngan sugad man government issued ID. Waray certificate of indigency. Any government issued ID. Kung waray ka government issued ID, pwede adton imo voter certificate. Pero iton nga voter certificate, diretiya iton pinaka main kung waray kala government ID, pwede iton hiya. Mahal na yan o kung mahiabutan ka nga waray na supply hiton kontra rabies nga bakuna, di mamahali, tutuo pa ni Ate Gigi, mahal na padaman yan Pilipinas, so itutuo ka, pag
kagat kahin ano ini ayam or uding. So maupay ini kay may ada dinhi ato na Borongan kay nasa ring adto one time hira Doc Jessica nga kadamaan ano damo iton nagpapa-inject mga boronganon didahay SPH. Pet owners, need niyo ipavaksin ito niyo mga 4 cutie pets against rabies. Be responsible as a pet owner. Ika nga nila, dapat lang kasuhan iton nga mga pet owner, nga iton ira pet pagalagala, bawal yan. Totoo. Diba dito mga langyaw, Ate Gigi, talagang ira talaga iton sinusunod. Waray dito kakataan nga mga kaayaman nga adila sige it mga askal ba? Diba? So kakasuhan ka talaga dito. Baa din niya aton adton naligis nga ayam an kuan pa an ginsala pa adton nakaligis. Ikaw ako ugupi ang este. Mga bungtod dapit Kabarangay 7 minutos nala ito na ato na nahibibilin og sa magalas 3. Good PM, may daya na libre yan na injection hiton rabies, didi ha SPH, didi po ak pagbabangnan, oo. Kay ha pagbabangnan, natural mapakadihira ano ha Eastern Samar Provincial Hospital, Como Animal Bite Testing Center. I-follow up ta ito na no ha Eastern Samar Provincial Hospital, waray pa kita makakuha yan na ano hinda pa-update, may kalabutan hito na pagtaga rabies vaccine. Pumarca Antonio Jr. Thank you hiton nga imo pakiana. Aton iton i-follow up di naman ha ESPH. Uy da mga salamat ha iyo pakiisa pag mensahe nga pagbulig hiton aton diskusyon, may pagisumpay hiton magkalain-laan lain-lain la nga topiko. Barangay Sidyunta na la kay medyo kinakapos na kita hiton oras. ako istihanon. Buwas na nala Coach UFM ini naman nga iba pa nga mga notisya. Nga aton nakihikay lisensyane kami temporaryo ang ara ni Ate Ruth Rivera Abunda, Chief Tig Joey di naman ha transmitter sugad man ang aton kabakyang di master control Coach UFM Buna Jr. inihi Ate Pen Pumida. Nasa ring gidamay nga salamat nga na maupay nga kilip pa aton nga tanan. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Kabarangay, may dapat kita 5 minutos pa ug sa magalas 3 sa aton news update. Paglimitarhan na mabugat nga truck ka mga highway sa Eastern Samar, ginaadma ni Congressman Gonzales. Aton balikan ini nga aton report. Radyo Pilipinas Report. Ginuusisa ni Eastern Samar Lone District Representative Christopher Sheen Gonzales ang posibilidad han pagbutanghin limitasyon hapag-agihan magbugat nga mga truck ka mga highway han Eastern Samar tungod han kabaraka hapagkahibang han mga kalsada. Sumalaha iya, klaro ang pagdamo han dagko nga truck nga naagi han mga national highway han probinsya han naglabay nga mga bulan nga posible makapaspas han pagkahibang han mga kalsada. Sumalahan DPWH Eastern Samar District Engineering Office, naghitaas ang truck traffic matapos igpatuman ang load limit Hakalbiga Bridge sa Samar nga nagresultahin pagbalhinhan ruta han mabugat nga mga sarakyan nga ni Eastern Samar. Igin kabara kaliwat han kongresista ang kondisyon han pipira nga bahin han National Highway sugad han Right Taft Borongan, Borongan Buena Vista ngan Buena Vista Lawaan nga mga ruta.
Dugang paniya, an padayon nga uura nakakadugang han mga lubak-lubak hadalan. Nagsiring naman hi ESDO OIC District Engineer Jehela Rojas nga kinahanglan ang koordinasyon han mga LGU nga DOTR base maipatuman ang weight restrictions. Usahan dako nga problema ang kakulang han way bridges sa Taft, Arteching ang Lawaan para masukulan kabug-aton han mga truck. Padayon nga ginaadman han mga otoridad ang mga panmaihaan nga solusyon base maprotektaran ang mga kalsada samtang iginpapadayon ang transportasyon ngan komersyo ha rehiyon. Para habagong Pilipinas, inhi Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Samtang pan-rehiyon nga notisya, hirani naman hadton DOH Eastern Visayas adton serbisyo pangkalusugan ngadto naman ini islahan Limasawa. Kumukapartihan nagpapadayon nga tinguha hadton Universal Healthcare kon UHC malampuson nga gindumara na DOH Eastern Visayas for Health and Development adton purok kalusugan nga non-communicable disease NCD Wellness Caravan ha makasaysayan nga islahan Limasawa didto ini Southern Leyte ha nakalabay nga semana. Ha pangunguna ni Nira Purok Kalusugan Focal Jurina Cervantes ngan NCDU Program Coordinator Miss Winnie Dorigo kabakyang adto na Provincial Health Team Leader nga Dr. Leticia Tan malampuson nga naabot han programa adto na sobra 400 nga mga benepisyaryo. Naginsusi gihapon hadto na malampuson nga aktibidad ang nasabi nga misyon ang suportahan Development Management Officer Southern Leyte, Dr. Stradivarius Human Resources for Health, nga iba pa nga kawanihan DOH-CHD at doon I Hear Foundation nga na lokal nga gobyernohan Limasawa. Pirahad doon na mga pangkalusugang serbisyo at doon iginhatag at doon PhilHealth Membership o yakap. Vital sign checking, NCD risk assessment, urinalysis, HPV DNA testing, assistive device distribution, senior citizen kits distribution, libreng konsultasyon at gamot, dental services with oral health package, ngan vision screening, refraction, ngan hearing test. Tuyuhan na nasabi nga programa nga masiguro nga ang kada Pilipino labi na ito na adto hiton mga tayaw nga mga isla mga lugar ay na magkamay-adahin akses sa dekalidad nga serbisyo pangkalusugan. Sagka naman kita hapan nasyonal nga balita. Iginlatag ni Presidente Marcos Jr. adto na mga prioridad nga programa nga iga papatuman han mga lokal nga pamunuan pinaagi hadto na Local Government Support Fund kon LGSF. Haya naman na mensahe hapag lunsad han bagong Pilipinas bawat bayan makikinabang ginsapihan na pangulo nga adto na papanhatag inbugas ngadto ha mga mulupyo. Sumalahay iya sobra 5 million nga mga pamilyang Pilipino adto na target nga matagan kundi ina sa 60 kilos sinbugas adto ipan na hahatag hasuludhin 6 kabulan kada tuig. Upod liwat ha pupunduhan hadton LGSF adton pagtukod hin mga hospital ngan health station sugad man mga multipurpose hall, sports facilities para mahimo maging evacuation center kung may kalamidad. Susuportahan liwat han LGSF adto na pagtukod paghimuhin farm to market roads, local road networks nga na pag-alokar gihapon hin pundo para ha water supply system ngan mga proyekto pan-elektripikasyon. Samtang pinangunahan naman ni Presidente BBM adto na paglulunsad na programa sa Bagong Pilipinas, bawat bayan makikinabang, Heroes Hall han Malacanang kaninala. Kumo kaparte ini naging pahugot nga suportahan administrasyon hangatanan nga lokal nga gobyernohan habugos nga nasod. Tuyo nasabi nga national program nga
maihatag or maipatuman adton madig-un nga ekonomiya ti pakadtuhin konkretong seguridad kada pamilya nga na masiguro nga ana benepisyo pang kauswagan amo inaabaton diretsyo ngan patas sa kada komunidad. Hapakikigbuliganay na mga local government unit, ginpiyuhan Pangulo nga mas mapapadagmit, ngan mas magiging klaro ang panhatag han suporta para inihadton panguna nga panginginahanglan so gaditon pagkaon, kalusugan, edukasyon ngan pakabuhi. Haylarumhan 2026 sa General Appropriations Act iginalukar ang pinakadako nga pondo para inihiton Local Government Support Fund kon LGSF. Hakasaysayan ini amod to na pinakadako nga nabalor hin 57.8 billion pesos. Masitaas ini hin 34.87 billion pesos kumpara ini nakalabay nga alokasyon. Upod gihapon hini adton 37.4 billion pesos para hadton financial assistance to LGUs, 11.3 billion pesos para han Growth Equity Fund, 8 billion para han support to the Barangay Development Program, ngan 1 billion pesos para naman has support and assistance fund to participatory budgeting. Ha programa personal nga igin duhol na Pangulo adton Falgo Rice Approval Letter hamang opisyal han Union of Local Authorities of the Philippines, League of Provinces of the Philippines, League of Cities of the Philippines, ngan League of Municipalities of the Philippines. 50% han igin gawas nga pundo amuin igaalukar han national program an pananglitan adton panahatag hinbugas kundiin makakarawat hintag na 10 ka kilo hinbugas hasakeb hin 6 ka bulan kada tuig adto natudlok nga mga benepisyaryo nga pamilya. Ginkarawat gihapon han presidente in mga resolusyon tikang naman ha League of Provinces, League of Municipalities, ngan League of Cities nga nagpapahayag hadton ira hulos nga suporta ngan pasasalamat ha gobyerno ha pagpapakisig han kapasidad han mga LGU pinaagi hadton LGSF. Nagsaad gihapon ini nga tututukan adton implementasyon han mga programa nga pinunduhan han LGSF para masiguro adton barabtunon ngan sugadman transparency. Pinaagi na sabi nga kampanya iginduon had administrasyon nga an pagbalhin hadton kasurukan tikang hadton national government tipakada na hadton mga LGU amuin pagbubuhaton para maging klaro, digital ngan direkta nga makakaabot sa mga lokal nga gobyerno para masiguro nga waray komunidad nga mahibabayaan hapanuyo hiton bagong Pilipinas. Amini ka barangay naton news update inihati pen pumida utro maupay nga kilip. Pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas. News Update. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Sa Borongan, Radyo Pilipinas, 657 AM. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services.
isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin. Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko. Oy mga ate, kumusta nga bata? Ano ba'y aton mabubuhat, hindi nga pabag-o-bago nga klema? Jane, kumusta nga bata, aton mabubuhat, hindi nga pabag-o-bago nga panahon, ang pagtatanumhin mga kahoy, pagbabasura hatuhay, ug tama nga labugan, ngan pagbuburublag han mga basura, kung inibain madurunot, diri madurunot, ngan an mahigagamitan pa. Uy, Angel, maaram ka? Tama ni mo siring. Pwede duwat kita magbuhat hin educational campaign ng mga seminar para ipasambuak aton ay babaruan hini nga issue nga pabag-o-bago hit klema nga makapaghatag hin mga angay nga solusyon para hini nga issue. Para liwat haakon, kaulangan naton timang noon aton kaguguban. Pagmentenar hit kalimpyuhan aton komunidad, sugadit pagsisiligit aton mga natad para iwas dengue daman. Kumuusa nga bata, adto nga manahilwas aton pwede buhaton, hindi nga pabag-o-bago nga klima, kung kita ay may dahibabruan, kita ay mahuprotektahan. Pahinumdum, tikang mga sponsored children han Plan International Pilipinas, Radyo Pilipinas Borongan, Provincial Information Office of Eastern Samar. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pinoy Tradisyon.